Dalawang pink na linya. Hindi iyon dalawang pink na linya ang pag-asa o ngang katuparan ng isang pangarap. Iyon ay dalawang pink na linya na parang hatol. Isang sentensya. Nakatitik si Faye sa maliit na plastik sa kanyang nangingini na kamay. Ang puting tiles ng banyo ay tila na nalami sa kanyang ngapa, o baka ang buo niyang katawan lang talaga ang nawawalan ng init. Dine na dine niya ang kabo ng sarili niyang dibdib, isang mabilis at takot na tunog sa katahimikan ng kanilang apartment. Ito na iyon. Ang sagot sa 2 linggo niyang pag-aalala, sa hindi may paliwanag na pagkahilo tuwing umaga, at sa pagkaantala na pilit niyang isinasantabi. Positibo. Love? Fire. Anong ginagawa mo pa riyan? Malapit na ang reservation natin. Ang boses ni Marco mula sa labas ng pinto ay parang isang dagitap ng kuryente na gumising sa kanya. Mabilis niyang itinago sa likod ang pregnancy test na parabang kaya nitong tumagos sa pinto at makita ang hawak niya. Okay ka lang ba, Dayan? Tanong ulit ni Marco, may bahid ng paalala ang tono. Napalunok si Faye. Oo, love. Susunod na ako. Nakretouch lang ang makeup. Pagsisinungaling niya. Pilit pinapasigla ang sariling boses. Narinig niya ang papalayong ngayapat ni Marco. Napahinga siya ng maluwag at napasandal sa malamig na pinto. Anong gagawin niya? Ito ang gabi ng kanilang ika-5 anibersaryo. Lahat ay perpekto. Ang mamahaling restoran na inireserba ni Marco, ang bago niyang bestida na kulay ala, ang napangako ang isang gabi na puno ng romansa. At ito, ang sikretong ito ay parang isang bomba na hawak niya, na kahit anong oras ay maaring sumabog at wasakin ang lahat. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang takot sa kanyang nga mata ay malinaw na malinaw. Pero sa ilalim ng takot, may kumislap na katiting na pag-asa. Paano kung ito pala ang kailangan namin? Isang pamilya. Baka ito na ang matula kay Marco para ibigay ang matagal na niyang hinihintay. Ang singsing. Ang kasal. Isang desisyon ang mabilis na binuwang kanyang isip. Itatago niya ito. Kahit ngayong gabi lang. Hahayaan niyang maging perpekto ang lahat. At kapag tama na ang panahon, kapag nakuha na niya ang matamis na o ni Marco sa tanong na hindi pa nito binibigkas, saka niya ibibigay ang balita. Ang takot ay magiging saya. Ang pangamba ay magiging paasa. Maingat niyang ibinalot sa tisu ang pregnancy test at isiniksik sa pinakailalim na bahagi ang kanyang mamahaling handbag, sa ilalim ang kanyang wallet at kikay kit. Huminga siya ng malalim, pinilit ang isang ngiti sa kanyang labi, at lumabas ng banyo, handang harapin ang gabing magbabago ng lahat. Ang ilaw mula sa makandila ay nagsasayaw sa mukha ni Marco, na bibigay ditong isang malambot at malapalikulang itsura. Nasa isa sila sa mga pinakamahal na restaurant sa Makati, napapaligiran ng mahinang tuktugin ng piano at ng mga bulungan ng ibang mga parokyano. Para kay Faye, ang lahat ay perpekto. 5 taon, love, sabi ni Marco, inaabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Ang madaliri nito ay mainit at pamilyar sa kanyang palat. 5 taon na parang kahapon lang. Naalala mo pa ba noon na tayong nakakilala sa project presentation? Tumango si Faye, isang tunay na ngiti na ngayon ang nasa kanyang labi. Paano ko makakalimutan? Ipinahiya mo ako sa harap ng board. Tinanong mo kung bakit light blue ang pinili kong kulay para sa logo. Tumawa si Marco, isang tawang malutong at puno ng kumpiyansa. Dahil sinusubukan lang kitang basahin. At tingnan mo naman tayo ngayon. Ikaw ang pinakamagaling na graphic designer na kilala ko. At ako naman. Well, ako ang maswerteng boyfriend mo. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco, lalong tumitibay ang pag-asa sa dibdib ni Faye. Ang nga pinagsamahan nila, ang nga pangarap na sabay nilang binuo isang bahay sa isang tahimik na subdivision, 2 anak, isang aso. Ang kanilang 5-year plan. Ito na iyon. Ngayong gabi ang katuparan. May sorpresa ako para sayo, sabi ni Marco, at tila biglang bumagal ang lahat para kay Faye. Ang tibok ng kanyang puso, na kanina lang ay punong takot. Ngayon ay kumakabok sa pananabik. Dahan-dahang may dinukot si Marco mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang maliit, kwadradong kahon na nababalot sa pelus. Ito na, sigaw ng isip ni Faye. Diyos ko, ito na talaga. Naramdaman niya ang paginit ng kanyang mata. Inihanda na niya ang sarili. Inihanda na niya ang kanyang Ang lahat ng takot na naramdaman niya kanina sa banyo ay tila naglaho, napalitan ng purong kaligayahan. Ngunit nambuksan ni Marco ang kahon,
Hindi isang kumikinang na diamante ang tumambak sa kanya. Sa halip, isang eleganteng silver na relo ang nakahimlay sa satin na unan. Para sa iyo, love, nakangiting sabi ni Marco, hindi napapansin ang bahagyang pakbaksa ng ngabalikat ni Fai. Isang Swiss watch. Para laging tama ang timing natin sa lahat ng bagay. Happy anniversary. Kinuha niya ang relo at isinuot sa pulsuhan ni Fai. Bagay na bagay ito. Maganda. Mamahalin. Perpekto. Pero hindi ito sing-sing. Salamat, love. Ang ganda, sabi ni Faye. Pinipiga ang pinakamatamis na ngiti na kaya niyang ibigay. Ang pagkadismaya ay isang mapait na lasa sa kanyang lalamunan, ngunit mabilis niya itong niluno. Huwag kang malungkot, Faye. Mahal ka niya. Baka hindi pa lang ito ang tamang gabi. Cheers to us, sabi ni Marco, itinaas ang kanyang kopi tengay wine. Sa marami pang taon, sa ating future. Itinaas din ni Faye ang kanyang baso ng tubig. Sa ating future, ulit niya, at sa isang saglit, ang imahe ng dalawang pink na linya ay muling sumagi sa kanyang isipan. Pag-uwi nila sa apartment, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila sumunod sa kanila. Ang init ng alak at ang saya ng selebrasyon ay napalitan ng ngang pagod. Nahubat si Marco ngang sapatos at dumiretso sa sofa, binuksan ang cellphone para tingnan ang ma-email mula sa trabaho. Si Faye naman ay dumiretso sa kanilang kwarto. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bumalik, mas matindi pa kaysa kanina. Inilapak niya ang kanyang handbag sa ibabawng dresser, ngunit dahil sa pagmamadali at kawalan sa sarili, sumabit ito sa gilid at nahulog ng malakas sa sahig. Ano ba yan? Bulong niya sa sarili. Kumalat ang laman ng kanyang bag sa makintab na sahig na gawa sa kahoy. Ang kanyang wallet. Isang lipstick na gumulong palayo. Ang susi ng bahay. Ang kanyang cellphone. At ang puting plastic stick na may dalawang pink na linya. Gumulong ito mula sa ilalim ng dresser at huminto mismo sa paanan ni Marco, na kadarating lang sa may pintuan ng kwarto. Ano to? Tanong ni Marco, ang boses ay walang emosyon. Yumuko siya at pinulot ito. Napatigil sa paghinga si Faye. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Nakita niyang tinitigan ito ni Marco, ang pakunot ng kanyang no, at ang dahan-dahang pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pagtataka, patungo sa pagkabigla, at sa huli. Isang bagay na hindi mabasa ni Faye. Isang malamig na distansya. Faye. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng panganib. Alam ni Faye na wala ng atrasan. Lumapit siya, nangingini ang kamay, at sinubukang hawakan ang braso ni Marco. Marco, sorpresa. Akala ko, magiging masaya ka. Makakaroon na tayo ng pamilya. Tumingin si Marco mula sa pregnancy test patungo sa mamata ni Faye. Walang kislap ng saya, walang bahid ng pagmamahal. Ang nakita lang ni Faye ay isang blangkong pader. Pamilya? Ulit ni Marco. Ang salita ay tila isang dayuhan sa kanyang dila. Faye, kararating lang ang promotion ko. May 5-year plan tayo, di ba? Wala pa to sa plano. Pero nangyari na, halos pabulong na sabi ni Faye, nararamdaman na ang pagbabara ng luha sa kanyang lalamunan. At anak mo to, Marco. Anak natin. Umiling si Marco, isang mabagal at tiyak na pag-iling. Itinapon niya ang pregnancy test sa sahig na parabang isa itong basura. Hindi ako handa para dito, Faye? Sabi niya. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Faye. Hindi tayo handa. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi ko to kayang panagutan ngayon. Sisirain nito ang lahat ng pinahirapan ko. Natin. Humarap siya at naglakad palabas ng kwarto. Sinundan siya ni Faye, ang paasa ay napalitan ng purong desperasyon. Marco, sandali. Saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan. Pagmamakaawa niya. Huminto si Marco sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. Kailangan kong mag-isip. At pagkatapos, isinara niya ang pinto. Ang tunog ngang paklik ngang trangka ay umalingaw-ngaw sa apartment. Isang tunog ngang pagsasara. Isang tunog ngang pagtatapos. Naivan si Faye na nakatayo sa gitna na sala. Sa gitna na kanilang perpektong apartment. Ang mamahaling relo sa kanyang pulsuhan ay tila napakabigat. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig, ang kamay ay napahawa sa kanyang tiyan. Ang ngaluhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Dun, sa gitna ngang katahimikan, sa gabing dapat sanay pinakamasaya sa buhay niya,
Naiwan siyang maisa. Yakap-yakap ang sikretong sisira at bubuo sa kanyang pagkatao. Pang-10 tawag na ito ni Liam. At sa pang-10 pagkataon, ang boses ng isang babay mula sa kabilang linya ang sumagot. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Napabuntong hininga si Liam at ibinaba ang kanyang cellphone sa counter ng kanyang coffee shop. Ang amoy ng bagong giling na kape, na karaniwang napapakalma sa kanya, ay tila walang epekto ngayon. 3 araw na. 3 araw na niyang hindi makontak si Marco. Hindi ito sumasagot sa tawag, sa text, o sa mga chat. Noong una, inisip niyang baka busy lang ito sa trabaho. Normal iyon kay Marco. Ngunit may kung anong kaba sa dibdib ni Liam na hindi mawala. Isang pakiramdam na may hindi tama. Tinawagan niya ang opisina ni Marco. Kaninang umaga. Ang sabi ng sekretarya, naka-leave daw ito. Doon na nagsimulang lumakas ang kabo sa kanyang dibdib. Hindi ugali ni Marco na met-leave ng walang pasabi, lalo na sa kanya, na matalik niyang kaibigan. Ang daliri niya ay napapunta sa pangalan ni Faye sa kanyang phone book. Naalangan siyang tumawa. Ayaw niyang maging pakialamero. Ngunit ang huling pausap nila ni Marco ay tungkol sa anniversary dinner nito kasama si Faye. Imposibleng hindi sila makasama. Sir Liam, okay lang po kayo? Tanong ni Anna. Ang isa sa kanyang nga barista. Isang pilit na ngiti lang ang isinukli ni Liam. Okay lang, Anna. May iniisip lang. Kinuha niya ang kanyang jacket at ang susi ng kotse. Kayo na muna ang bahala rito. May pupuntahan lang ako sandali. Hindi na niya kayang maghintay lang. Kung may problema man, kailangan niyang malaman. Ang karaniwang malinis at amoy kurtinang apartment ni Faye at Marco ay sinalubong si Liam ngang kakaibang katahimikan at dilim. Nakabukas ng bahagya ang pinto, na lalong nakpakaba sa kanya. Kumatok siya ng marahan. Faye? Marco? Walang sumagot, dahan-dahan niyang itinula ang pinto at pumasok. Ang sala ay magulo. May mga unan sa sahig at isang baso na nakatumba sa coffee table. Sa kusina, may mga plato sa lababo na hindi pa nahugasan. Hindi ito ang apartment na kilala niya. At doon, sa sofa, sa gitna ng kadiliman, nakita niya si Faye. Nakabaluktot ito na parang isang bata. Nakayakap sa kanyang nga tuhod. Hindi ito gumagalaw. Kung hindi dahil sa bahagyang pagtaas at pagbaba ng kanyang balikat, isipin ni Liam na hindi ito humihinga. Faye. Tawag niya ulit. Mas mahina na ngayon. Dahan-dahang naangat ng tingin si Faye. Ang nga mata nito ay namumukto at walang buhay. Ang dating sigla sa mukha nito ay wala na. Para itong isang manika na pinaksawaan. Walang nagsalita. Hindi nagtanong si Liam. Hindi niya kailangang tanungin kung nasaan si Marco. Ang sagot ay nasa mata ni Faye. Sa halip na magsalita, kumilos si Liam. Binuksan niya ang nga bintana para makapasok ang liwanag at hangin. Pinulot niya ang nga unan sa sahig. Inayos niya ang nga nakakalat na magazine. Pumunta siya sa kusina at tahimik na hinugasan ang maplato. Habang napupunas siya ngang mapinggan, hindi niya maiwasang maalala ang isang araw. Halos 2 taon na ang nakalipas. Nasa isang bar sila nun, selebrasyon ng promotion ni Marco. Masayang-masaya si Faye, ang tawa nito ay tumatagos sa ingay ng buong lugar. Nakatitik lang si Liam mula sa kabilang dulo ng lamesa, hawa ang isang bote ng beer. Kitang-kita niya kung paano tumingin si Faye kay Marco puno ng pahanga, puno ng pagmamahal. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Liam ang isang kirot. Isang pamilya na kirot. Ang kirot ng pagiging isang tagamasit lang, ng pagiging matalik na kaibigan na hindi kailanman magiging higit pa ron. Napailing si Liam. Pilit iwinawa si ang alaala. Hindi ito ang oras para ron. Matapos maglinis, nagtimple siya nga mainit na sabaw mula sa isang instant noodle pot na nakita niya sa pantry. Inilapak niya ito sa maliit na mesa sa harap ni Faye. Kainin mo to, sabi niya sa mahinahong boses. Kahit kaunti lang. Umiling si Faye, ang mga mata ay nakatitih pa rin sa kawalan. Hindi namilit si Liam. Umupo siya sa sahig, hindi sa tabi ni Faye sa sofa, kundi sa isang distansya kung saan hindi ito makakaramdam ng pakailang. Tahimik lang siyang nahintay. Ang ginawa niya lang ay ang siguraduhing hindi ito nagisa. Maya-maya, pagkatapos ng halos kalahating oras, dahan-dahang iniabot ni Faye ang kamay at kinuha ang mangkok. Nanginginig pa ang magkamay nito habang humihigop ng sabaw. Isang maliit na tagumpay.
Para kay Liam, sapat na iyon sa ngayon. Gabi na nang muling maksalita si Faye. Si Liam ay nasa kusina pa rin, nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Liam, tawag ni Faye. Ang boses nito ay mahina at garalgal pero iyon na ang pinakamalinaw na narinig niya mula rito buong araw. Agad siyang lumapit. Bakit? May kailangan ka. Umiling si Faye at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na katuping papel. Iniabot niya ito kay Liam. Ano to? Tanong niya. Tingnan mo, sabi lang ni Faye. Binuksan ni Liam ang papel. Ito ay isang sonogram. Isang maliit, kulay abo na larawan ng isang kumpol ng maselula na may isang malakas na tibok ng puso, ayon sa nakasulat sa ibaba, ang simula ng isang buhay. Iniwan niya ako dahil dito, sabi ni Faye. Ang unang patak ng luha ay muling bumaksak mula sa kanyang mamata. Natakot siya. Isang mainit na galit ang gumapang sa dibdib ni Liam para kay Marco. Duwag. Gusto niyang isigaw ang salitang iyon. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang kailangan ni Faye ngayon ay hindi galit, kundi karamay. Huwag mo siyang isipin, sabi ni Liam, pilit pinapakalma ang kanyang boses habang nakatiti sa larawan. Sinubukan niyang ngumiti. Ang cute. Muha siyang butil ng kape. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Faye. Isang tunog na musika sa pandinig ni Liam. Ngunit ang kanyang ngiti ay agad na naglaho. Ang kanyang nga mata ay napadako sa mga detalye na nakasulat sa ilalim ng larawan. Nga numero at petsa. Estimated age of gestation. 8 weeks. Estimated date of conception, the 22nd of June -26. Parang may humampas na malamig na hangin sa mukha ni Liam. June 22, ang petsang iyon. Ang isip niya ay bumalik sa isang gabi, halos 2 buwan na ang nakalipas. Ang gabi nga malaking away ni na Faye at Marco. Noong cool-off ang maito. Ang gabi kung saan tumawag si Faye sa kanya, umiyak. Ang gabi kung saan pinuntahan niya ito. Nakdala ng isang bote ng alak. Ang gabi ng ngaluhang sinabayan ng alak. Ang gabi nga makakamali. Ang gabi na pareho nilang sinubukang kalimutan. Naramdaman niya ang panlalami ng kanyang gakamay. Ang sonogram sa hawak niya ay tila bumigat ng 1,000 beses. Napatingin siya kay Faye, na ngayon ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng sasabihin. Kailangan niyang maksalita. Kailangan niyang ngumiti. Kailangan niyang mapanggap. Magiging isang mabuting ina ka, Faye, sabi niya, at nagulat siya sa sarili niyang boses na hindi man lang nabasag. At nandito lang ako. Bilang kaibigan mo. Hinding-hindi kita iwan. Ibinalik niya ang sonogram kay Faye, maingat na para bang babasagin ito. Ngumiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang nga mata. Sa likod ng ngiting iyon, isang nakakabinging tanong ang paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan, isang tanong na nagpatigil sa paikot ng kanyang mundo. Hunyo 22. Possible ba? Diyos ko, possible bang? Ako ang ama. Lumipas ang maaraw na nadying linggo. Ang bigat sa dibdib ni Faye ay unti-unting gumagaan, hindi dahil nababawasan ang sakit, kundi dahil may isang taong matiyagang tumutulong sa kanyang buhatin ito. Ang presensya ni Liam ay naging isang konstante sa kanyang magulong mundo. Hindi ito engrande. Walang mamalalaking payo o pilit na pagpapasaya. Ang pag-alaga ni Liam ay nasa malilit na bagay. Nasa umaga ito, kapag may kakatok sa pinto, at may iniwang paper bag na may mainit na pandesal at isang bote ng sariwang gatas. Nasa tanghali ito, kapag bigla siyang tatawa para lang ipaalala, uminom ka na ng vitamins mo, ha? Nasa hapon ito, kapag may darating na delivery mula sa kanyang coffee shop, isang slice ang paborito niyang carrot cake at isang sulat na nagsasabing, ngiti ka naman diyan. Dahil kay Liam, unti-unting bumabalik ang lakas ni Faye. Nagsimula na siyang tumanggap ng maliliit na freelance design projects para may pakaabalahan. Ang apartment, na dati parang isang kulungan ng kalungkutan, ay nagsisimula ng maging isang tahanan ulit. Ngunit sa bawat pagaling ng kanyang puso, may isang alaala na pilit sumisingit sa kanyang isipan. Isang anino sa masandaling ang katahimikan. Isang gabi, habang nakahiga sa kama at hawa ang pinakabago niyang sonogram picture, hindi niya maiwasang titigan ang nga numerong nakasulat doon. Estimated date of conception, June 22,26. Napapikit si Faye. Ang anino ay naging isang buo at malinaw na alaala. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon, ngunit laging lumulutang pabalik. Flashback. Ang boteng red wine ay nasa kalahati na.
Umiyak si Fai sa sofa habang si Liam ay tahimik na nakaupo sa sahig. Nakasandal sa pada, pinapanot lang siya. Kakatawa lang ni Mako noon para sabihin kailangan nilang space. Isang linggo na silang hindi nag-usap. Para kay Faye, iyon ay katapusan ng mundo. Hindi ko maintindihan, sabi ni Faye sa pagitan ng ngahikbi. Ibinigay ko ang lahat, Liam. 5 taon. Para saan? Walang isinagot si Liam. Tumayo lang ito, kumuhang isang baso ng tubig. At inyabot sa kanya. Huwag mong ubusin yang alak. Uminom ka muna nito. Ngunit umiling si Faye at muling uminom mula sa bote. Ang alak ang tanging napapamanhit sa sakit. Siguro may iba na siya. Siguro hindi na niya ako mahal. Huwag mong isipin yan, Faye. Sa wakas ay sabi ni Liam, ang boses ay malumanay. Alam mong mahal ka ni Marco, naguguluhan lang yon. Pero bakit ganito kasakit? Tanong ni Faye, ang mga matay desperadong nakatingin kay Liam, naghahanap ng sagot na hindi nito kayang ibigay. Lumapit si Liam at umupo sa tabi niya sa sofa. Kinuha nito ang boteng alak mula sa kanyang kamay. Inilagay nito ang isang kamay sa kanyang balikat, isang kilos ngang purong pag-alala. Dahil nagmamahal ka, normal lang masaktan. Sa sandaling iyon, sa init ng alak, sa bigat ng kalungkutan, at sa paalaga na naramdaman niya mula kay Liam, bumigay si Faye. Yumakap siya rito at humagulgol ng malakas. Hinayaan lang siya ni Liam, marahang hinihimas ang kanyang likod. Naramdaman ni Faye ang tibok ng puso nito, isang kalmado at matatak na ritmo sa gitna ng kanyang sariling kaguluhan. Hindi niya alam kung paano nangyari. Siguro ay dahil sa pag-angat niya ang kanyang mukha. Siguro ay dahil sa paraan ng pagkakatingin ni Liam sa kanya hindi bilang kaibigan ni Marco, kundi bilang siya. Isang tingin na puno ng lungkot at isang bagay pa na hindi niya pinangalanan. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay nawala. At isang halik ang nangyari. Hindi ito isang halik ngang pagnanasa, kundi isang halik ngang desperasyon. Isang halik na nahahanap ngang kalinga. Nang magiwalay ang kanilang nga labi, pareho silang natigilan, ang bigat ng kanilang ginawa ay biglang bumaksak sa kanilang dalawa. Ngunit sa gabing iyon ng kahinaan, ang isang pagkakamali ay nasundan pa ngang isa. Kinaumagahan, nagising si Faye na mag-isa. May isang baso ngang tubig at 2 tableta ng aspirin sa tabi ngang kama. Si Liam ay wala na. Nag-iwan lang ito ngang isang maikling text. Sorry, Faye. Kalimutan na natin ang nangyari. At iyon ang ginawa nila. O ang sinubukan nilang gawin. End of flashback. Minulat ni Faye ang kanyang mga mata. Ang pisngi niya ay basa na palangang luha. Napahawa siya sa kanyang tiyan. Ang tibok ng puso sa loob niya. Hindi. Sabi nga isang boses sa kanyang isipan, isang boses na puno ngang pagtanggi. Hindi maari. Isang gabi lang yon, isang pagkakamali na dulot ng ala at kalungkutan. Kay Marco ito. Si Marco ang mahal ko. Kay Marco dapat ito. Pilit niyang pinaniwala ang sarili. Ang pag-ibig niya para kay Marco ang dapat maging katotohanan. Ang gabing iyon kasama si Liam ay isang bangungot na kailangan niyang kalimutan para mabuhay. Ang anak sa sinapupunan niya ay ang tanging koneksyon na natitira sa kanya kay Marco. Hindi niya hahayaang sirain iyon ng isang gabi ng kahinaan. Bigla, isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-isip. Napakunot ang kanyang no. Hindi niya inaasahan si Liam. Sino kaya iyon? Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa peephole. Nanlamig ang buwan niyang katawan. Nakatayo sa labas ang isang babaeng nakaputing bestida at may bitbit na mamahaling itim na leather bag. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos, at ang mukha'y walang bahit ng kahit anong emosyon. Si Doña Esmeralda Gonzales. Binuksan niya ang pinto. Ma'am? Gulat niyang tanong. Hindi man lang ngumiti ang ina ni Marco. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa at napahinto ang mata nito sa kanyang bahagyang umumbok na tiyan. Isang tingin na puno ng pakasuklam. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Sabi ngang matandang babae, ang boses ay matigas at malamig. Walang nagawa si Faye kundi ang tumabi para padaanin ito. Pumasok si Doña Esmeralda na parabang pakmamayari niya ang lugar. Umupo ito sa sofa at ipinatong ang bag sa tabi nito. Maupo ka, hiya, utos nito. Sumunod si Faye. Ang kaba ay gumagapang sa kanyang dibdib. Diratsuhin na natin to, simula ni Doña Esmeralda, binuksan ang kanyang bag at may inilabas na checkbook at isang pluma.
Alam kong iniwan ka na ng anak ko. At alam ko na rin ang dahilan. Itinuro ng pluma nito ang tiyan ni Faye. That is a problem. Isang problema na kailangang ayusin. Hindi po problema ang anak ko. Mahinang sagot ni Faye. Nararamdaman ang pek-init ng kanyang ulo. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa matanda. Huwag na tayong maplastikan. Pareho nating alam na isa itong iskandalo na sisira sa pangalan ng pamilya namin. Kaya narito ako para sa isang simpleng transaksyon. Inilapa nito ang checkbook sa mesa. Makano? Sabihin mo kung makano ang kailangan mo para palatlayan at mawala ka na lang na parang bula sa buhay namin. Parang isang malakas na sampal ang mga salita para kay Faye. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. Sa isang saglit, ang nakita niya ay ang imahe ni Marco ang parehong malamig na mga mata. Ang parehong pagtrato sa kanya at sa kanyang anak na parang isang aberya. At sa sandaling iyon, isang bagay sa look ni Faye ang pumutok, ang lungkot ay napalitan ng galit. Ang kahinaan ay napalitan ng lakas. Tumayo siya. Ang panginginig sa kanyang kamay ay nawala. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Esmeralda. Hindi po mabibili ng pera ninyo ang dignidad ko. At lalong hindi ninyo mabibili ang buhay ng apo ninyo, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit matata. Tapos na po ba kayo? Kung maari na po kayong umalis. Ibinukas niya ang pinto. Nagulat si Doña Esmeralda sa kanyang tapang. Ang mukha nito ay namula sa galit. Wala kang galang. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Mas kilala ko po ang sarili ko, sagot ni Faye. Ako ay isang ina. At poprotektahan ko ang anak ko. Ngayon, kung maari lang po, lumabas na po kayo sa pamamahay ko. Galit na tumayo si Doña Esmeralda. Kinuha ang kanyang bag at nakma sa palabas. Bago tuluyang umalis, humarap ito. Magsisisi ka rito. Babay. Tandaan mo yan. Isinara ni Faye ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Napahawa siyang muli sa kanyang tiyan. Nanginginig siya, hindi sa takot, kundi sa galit at sa kakaibang pakiramdam ng pagiging makapangyarihan. Ito ang unang pagkakataon na ipinaglaban niya ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang makausap ang nag-iisang taong naging kakampi niya. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Hinanap niya ang pangalan ni Liam at pinindot ang call button. Sinagot nito pagkatapos ng 2 ring. Faye? Napatawag ka? Okay ka lang? Narinig ni Faye ang pag-aalala sa boses nito at bahagya siyang napangiti. Oh, okay lang ako. Gusto ko lang magpasalamat. Sa lahat, Liam. Isang sandaling katahimikan ang namagitan. Wala yon, Faye. Sabi ko naman sayo, nandito lang ako. Alam ko. At salamat talaga. May sasabihin pa sana si Faye, ngunit naunahan siya ni Liam. Ang boses nito sa kabilang linya ay biglang naging seryoso at mababa. Punong bigat. Faye. Kailangan nating mag-usap. Napahinto si Faye. Bakit? May problema ba? Isang mahabang buntong hininga ang narinig niya. At pagkatapos ay sinabi ni Liam ang mga salitang babasa sa natitirang piraso ng kanyang puso at babago sa lahat. Tungkol sa gabing iyon. Sa tingin ko, ako ang ama. Ang bawat segundo ng katahimikan sa kabilang linya ay parang isang dago sa dibdib ni Liam. Narinig niya ang biglang pagtigil sa paghinga ni Faye. Walang salita, walang tanong, tanging isang nakabibinging katahimikan na mas malakas pa sa kahit anong siga. Faye? Muli niyang tawag, ang sarili niyang boses ay nanginginig. Nasaan ka? Tanong ni Faye, ang boses ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Nasa coffee shop pa. Pupunta ako diyan, mabilis niyang sagot. Huwag. Ako ang pupunta diyan. Sabi ni Faye bago tuluyang patayin ang tawag. Napatingin si Liam sa kanyang cellphone. Ito na iyon. Ang paghuhukom. Matagal niyang pinahandaan ang sandaling ito sa kanyang isipan. Ngunit ngayon na nandito na. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Pinapunta niya ang kanyang gatauhan sa isang maagang break. Gusto niyang maging pribado ang pag-usap na ito. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nakpapakaba sa kanya. At pagkatapos ng 10 minutong parang isang oras, pumasok si Faye sa pinto ng kapihan ni Liam. Ang mukha nito ay blanko, ngunit ang mamata ay nag-apoy sa pinahalong sakit at galit. Naglakad ito papalapit sa counter kung saan siya nakatayo. Hindi ito nagsalita. Naghintay lang ito.
Nangingini ang kamay ni Liam habang may kinukuha mula sa ilalim ng counter. Isang brown na envelope. Dahan-dahan niya itong inilabas at ipinatong sa ibabaw ng counter. Ito ang pisikal na ebidensya ng katotohanang matagal niyang itinago. Ano to? Liam? Tanong ni Fire. Ang boses ay mahina ngunit may talim. Isang biro. Umiling si Liam, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Buksan mo. Nang atubiling kinuha ni Faye ang envelope. Binuksan niya ito at inilabas ang isang nakatuping papel. Habang binabasa niya ang nga nakasulat, nakita ni Liam ang dahan-dahang pagbabago sa mukha nito. Ang pakalito ay naging pakabigla. Ang pakabigla ay naging pangingining ng malabi. At ang huli ang pagbasa ng mga luha kasabay ng pasilay ng purong galit. DNA. Test result? Bulong ni Faye, hindi makapaniwala. Probability of paternity, 99.999%. Tumingin ito sa kanya. Ang nga mata ay puno ng pagtataksil. Paano? Kailan mo pa to alam? Ilang linggo na, paamin ni Liam, ang boses ay halos hindi marinig. Mula nung ipakita mo sa akin ang unang sonogram. Naduda na ako sa petsa. Nahana akong paraan. Kumuha akong buhok mo sa suklay nang hindi mo alam. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Liam. Hindi niya ito ininda. Alam niyang nararapat lang ito sa kanya. Napakasinungaling mo. Sigaw ni Faye, ang boses ay basa na. Pareho lang kayo ni Marco. Iniwan niya ako, pero ikaw. Mas masahol ka pa. Napanggap kang kaibigan. Napanggap kang karamay ko. Habang sa likod ko, tinatraidor mo ako. Pinamuha mo akong tanga. Ibinato ni Faye ang papel sa mukha niya. Lahat ng paalaga mo. Lahat ng tulong mo. Lahat ba yun kasinungalingan? Isang malaking pagpapanggap para lang patakpan ang kasalanan mo. Hindi. Faye. Hindi totoo yan. Tanggi ni Liam. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na salubungin ang mga mata nito. Totoo ang paalala ko sa iyo. Natakot lang ako. Natakot akong sabihin sa iyo dahil ayokong dagdagan ang sakit na nararamdaman mo. Natakot akong kamuhian mo ako. Pero ito ang ginawa mo. Ganti ni Faye. Pinatay mo ang tiwala ko. Ang nag-isang taong pinanghahawakan ko? Niloko lang din pala ako. Sa gitna ng kanilang sigawan, biglang tumuno ang cellphone ni Faye na nasa ibabaw ng mesa. Isang notification mula sa social media. Hindi niya ito pinansin. Ngunit umilaw ang screen at ipinakita ang isang larawan. Si Marco. Nakangiting nakaluhod sa harap ng isang magandang babae, isinusuot ang isang kumikinang na singsing. Ang caption. She said yes. Future Mrs. Gonzalez. Pareho silang natigilan. Napatingin si Faye sa screen. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang blankong ekspresyon. Para siyang isang estatwa na gumuho mula sa lupa. Ang huling piraso ang kanyang paasa. Ang huling hiblang paibig na inaalagaan niya para kay Marco. Ay biglang pinutol at dinuro sa harap niya. Double dago. Ang katotohanan tungkol sa kanyang anak. Ang katotohanan tungkol sa pag-move on ng lalaking minahal niya. Tumingin si Faye kay Liam. Ang mamatay walang buhay. Umalis ka na, sabi niya, ang boses ay mahina at pagod. Umalis na kayong lahat sa buhay ko. Tumalikot si Faye at naglakad palabas ng coffee shop. Iniwan si Liam na nakatayo sa gitna ng kanyang nga kasinungalingan at ng katotohanang sumira sa lahat. Nakaupo si Liam sa maliit niyang opisina sa likod ng shop, ang ulo niya ay nakasupsop sa kanyang mapalat. Gabi na. Isinara na niya ang kapihan. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mahuling salita ni Faye. Umalis na kayong lahat sa buhay ko. Biglang bumukas ang pinto ng shop ng malakas. Pumasok si Marco. Ang dating ayos at professional nitong itsura ay napalitan ng gusot na damit at galit ng mga mata. Nag-amoy ala ito. Marco? Gulat na tanong ni Liam. Huwag mo akong mamarko-marko diyan. Sigaw nito, itinuturo siya. Nakita ko ang nga chismis. Nakita ko kayo sa mapos ng nga kaibigan ni Faye. Palagi kang nakabuntot sa kanya. Ahas ka. Matalik kitang kaibigan. Pero inagaw mo siya sa akin. Tumayo si Liam. Wala kang karapatang maksalita ng ganyan. Ikaw ang nang iwan sa kanya. Ikaw ang duwak. Tumawa si Marco, isang tawang mapakla at puno ng panunuya. Oh, iniwan ko siya. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede mo na siyang kunin. Lalo na ikaw, napalaging anino ko lang. Ano,
Masaya ka na. Nakuha mo na ang babaeng gusto mo, at may bonus pang bata. Biglang nabago ang isura ni Mako. Ang galit ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Lumapit ito sa kanya, ang boses ay bumaba na parang isang bulong ng demonyo. Alam mo, Liam, may naalala ako. Nung nagsisimula ka pa lang sa negosyong to. Yung utang na hindi mo nabayaran agad sa supplier. Yung nga dokumento na medyo. Pinaganda mo para lang makakuha ng loan. Naalala mo ba? Tumulong pa akong ayusin yun nun. Nalamig si Liam. Anong gusto mong palabasin? Simple lang, ngumisi si Marco. Isang tawa ko lang sa makonekson ko. Isang di sinasadyang pailianam nga lumang dokumento. Sirang-sira ka. Ang kapihan ni Liam na ipinakmamalaki mo. Mejiging abo yan sa isang iglap. Pupulutin ka sa kalsada. Gagawin mo yan sa akin. Hindi makapaniwalang tanong ni Liam. Bakit hindi? Sagot ni Marco, ang mamatay kumikislap sa kasamaan. Ito ang deal. Layuan mo si Faye. Hayaan mo siyang mag-isa. Kalimutan mo na anak mo yang dinadala niya. Kapag ginawa mo yan, mananatiling sikreto ang masikreto mo. Pero kapag nakita ko pa kayong makasama, sisiguraduhin kong wala kang babalikan. Wala siyang babalikan sa iyo. Nakatitik lang si Liam, hindi makapagsalita. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang kanyang matalik na kaibigan. Isa na itong halimaw na punong inggit. Pumili ka, Liam, sabi ni Marco bago tumalikod at naglakad palabas. Ang buhay mo, o siya. Naiwan si Liam na tulala. Napasuntok siya sa pada, hindi dahil sa galit, kundi sa kawalan ng paasa. Paano niya lalabanan si Marco? Paano niya poprotektahan si Faye kung siya mismo ay sisirain nito? Ngunit lingit sa kanilang kaalaman. May isa pang tao sa loob ng coffee shop. Sa likod ng pinto ng storeroom, na bahagyang nakaawang, nakatayo si Faye. Bumalik siya. Bumalik siya para sigawan ulit si Liam, para ilabas ang lahat ng galit niya. Ngunit sa halip, ang narinig niya ay ang buong pag-usap. Narinig niya ang banta. Narinig niya ang tunay na kulay nga laking minsan niyang minahal. At sa sandaling iyon, ang lahat ng galit niya kay Liam ay naglaho, na parang naibuhos na tubig sa isang nagbabagang apoy. Napalitan itong isang bagong damdamin. Isang umaapaw na galit na nakatutok ngayon sa isang tao lamang si Marco. Ang tunog ng paksara ng pinto and coffee shop ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, kasabay ng unti-unting pagbukas ng pinto ng stockroom. Lumabas si Faye, ang mukha ay blanko pa rin, ngunit ang ngamatay hindi na walang buhay. Ngayon, ang ito'y nagliliyap sa isang determinasyon na hindi pa kailanman nakita ni Liam. Nagulat si Liam nang makita siya. Faye? Anong? Kanina ka pa ba diyan? Hindi sumagot si Faye. Naglakad ito papalapit sa kanya, ang bawat hakbang ay may bigat. Huminto ito sa kanyang harapan. Hinawakan nito ang kanyang pisngi kung saan niya ito sinampal kanina. Ang pahawa ay marahan, halos isang pahingingang tawad. Masakit pa ba? Mahina niyang tanong. Umiling lang si Liam, hindi alam ang sasabihin. Narinig ko, sabi ni Faye, binabawi ang kanyang kamay. Narinig ko ang lahat. Isang buntong hininga ang kumawala kay Liam. Faye, umalis ka na. Kalimutan mo na ko. Tama si Marco. Sisirain ka lang niya kapag nanatili ka sa tabi ko. Sa unang pagkakataon mula nang malaman niya ang katotohanan, isang emosyon ang bumalik sa mukha ni Faye, hindi galit, kundi tapang. Hindi. Mali si Marco, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liam. Hindi niya ako sisirain. Hindi niya tayo sisirain. Isang bagay sa look ni Faye ang nabuhay. Ang babaeng nagmumukmuk sa sofa, ang babaeng umiyak dahil sa isang lalaki, ang babaeng napapadala sa takot, lahat ng iyon ay naglaho. Ang humarap kay Liam ngayon ay isang ina. Isang leona na handang protektahan ang kanyang supling at ang sinumang nasa panig nito. Huwag kang matakot sa kanya, Liam, sabi ni Faye, ang boses ay matata. Hindi ka nag-isa sa laban na to. Nandito ako. Kinuha ni Faye ang kamay ni Liam at pinisil ito ng mahigpit. Sa pagkakataong ito, hindi ito ang kamay ng isang kaibigan na umaalo. O ngang isang estranghero na nakasala. Ito ang kamay ng isang partner. Isang kakampi. Sa sandaling iyon, tinanggap ni Faye ang katotohanan, hindi lang ang katotohanan na si Liam ang ama, kundi ang katotohanan na sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, si Liam ang nanatili. Si Liam ang handang masira para sa kanya. At hindi niya iyon hahayaan. Pero paano?
Tanong ni Liam. Ang pag-asa ay nagsisimulang sumilay sa kanyang boses. Ang impluensya niya. Ang para nila. Mayroon din tayong sariling sandata, sagot ni Faye. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ikaw, mayroon kang pinakamasarap na kape sa buong siyudad. At ako. Ako naman, magaling akong makwento. Sa mga sumunod na araw, ang kapihan ni Liam ay naging kanilang warum. Ang dating nasirang tiwala ay dahan-dahang nabubuo muli, hindi sa pamamagitan ng mga salita ng pagpapatawad, kundi sa pamamagitan ng gawa. Nag-usap sila. Hindi tungkol sa sakit na nakaraan, kundi tungkol sa mga plano para sa hinaharap. Ginamit ni Faye ang kanyang galing sa graphic design at social media. Gumawa siya ng mga nakakaantik na online content. Hindi niya direktang binanggit si Marco. Ngunit ikinuwento niya ang kapihan ni Liam bilang isang lugar na itinayo mula sa pangarap at pagpupusiga, isang maliit na negosyo na sumisimbolo sa pagtindig laban sa mga hamon ng buhay. Ang bawat post ay may kasamang magagandang larawan, mga testimonya mula sa masuking customer, at mga kwentong ng pag-asa. Si Liam naman, sa unang pagkakataon, ay natutong lumaban. Kinalap niya ang lahat ng kanyang dokumento. Inihanda ang kanyang sarili sa posibleng pag-atake. At naging transparent sa kanyang tauhan. Ang coffee shop ay naging mas abala. Dumarami ang nga taong dumarayo, hindi lang para sa kape, kundi para suportahan ang kwentong kanilang sinusubaybayan online. Isang hapon, habang abala sila sa paasikaso nga customer, sinabi ni Faye kay Liam, may kailangan akong gawin. Mag-isa. Saan ka pupunta? Naalalang tanong ni Liam. Sa lungga nga Leon, sagot ni Faye, may kakaibang kislap sa kanyang nga mata. Oras na para isauli ang hindi sa atin. Ang grandiosong bahay ng Gonzales ay punong nga bisita. Isang family event para sa engagement ni Marco at ng kanyang bagong fiancé. Ang lahat ay nakangiti. Nagtatawanan, umiinom ng mamahaling champagne. Biglang bumukas ang malaking pinto at pumasok si Faye. Ang lahat ng tawanan ay huminto. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya, lalo na sa kanyang umumbok na tiyan. Si Marco at Doña Esmeralda, na nasa gitna ng bisita, ay natigilan. Ang muka'y puno ng pagkabigla at galit. Naglakad si Faye papalapit sa kanila, taas no, walang bahid ng takot. Hindi niya pinansin ang mga bulungan. Huminto siya sa harap ni Marco. Faye, anong ginagawa mo rito? Galit na bulong ni Marco. Hindi siya sinagot ni Faye. Sa halip, hinubad niya ang mamahaling relo na ibinigay nito sa kanya noong kanilang anibersaryo. Inilapa niya ito sa kamay ni Marco. Isinasauli ko na to, sabi niya sa isang boses na sapat na para marinig ang gataong malapit sa kanila. Kasama nga lahat ng alaala na nakakabit dito. Pagkatapos, tumingin siya kay Doña Esmeralda. At para naman po sa inyo, sabi niya, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Isang malalim na hininga ang kanyang kinuha. Ito na ang huli niyang mensahe. Ang huling salita na mapapalaya sa kanya. Hindi ninyo mabibili ang anak ko. At hindi niyo siya makukuha. Dahil hindi siya isang Gonzales. Tinalikuran niya sila, ang kanilang mamukhang puno ng gulat at kahihiyan. Naglakad siya palabas, taas no, iiwanan ang mundo ng kasinungalingan at pera. Sa labas ng gate, naghihintay si Liam, nakasandal sa kanyang kotse. Nang makita siya nito, isang ngiting pahanga at paalala ang sumilay sa mukha nito. Binuksan ni Liam ang pinto para sa kanya. Bago siya pumasok, napatingin siyang muli sa grandiosong bahay. Sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang sakit o panghihinayang. Ang naramdaman na lang niya ay kalayaan. At sa tabi niya, ang lalaking kasama niyang lumalaban para sa kalayaang iyon. Nakatite si Liam sa mga numrong nakasulat sa papel, ang mga ito'y sumasayaw sa kanyang paningin. Sales report para sa linggong iyon. Bumabagsak. Mabilis. Ang dating masiglang daloy nga customer sa kanyang coffee shop ay biglang humina, na parang isang gripo na unti-unting isinasara. Tinoto ni Marco ang kanyang banta. Nagsimula ito sa mga online articles mula sa mga hindi kilalang blog. Mga artikulong nakukuwento tungkol sa isang nagsisimulang coffee shop sa QC na may mga issue sa sanitation. Sinundan ito nga peking review sa social media, mga 1-star ratings mula sa mga account na kahapon lang ginawa. Ang mga komento ay halos makakapareho. Marumi ang CR. May nakita akong ipis. Mapait ang kape at mahal pa. Kasabay nito, nasimulang maningil ang nga supplier na dati na bibigay sa kanya ng palugit.
Ang isa sa kanyang mapinakakatiwalaang barista ay biglang na-resign. Umaming inalok ng dobleng sahot ng isang bagong bukas na tsafena, ayon sa chismis, ay pinopondohan ng pamilya Gonzales. Ang kampanya ni Faye para iangat ang imaheng shop ay lumilihang ingay. Ngunit ang black propaganda ni Marco ay mas tuso at mas mabilis kumalat. Ang maliit nilang kwento ng pag-asa ay nilulunod ng isang tsunami ng kasinungalingan. Isang gabi, pagkatapos isa na namang matamlay na araw, umupo si Liam sa isa sa mabakanteng mesa, ang mukhay nakasupsop sa kanyang ngapalat. Ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang nga balikat. Pumasok si Faye mula sa kusina, may dalang 2 tasa ng mainit na sokolate. Inilapak niya ang isa sa harap ni Liam. Huwag mong hayaang kainin kaniyan. Mahinang sabi ni Faye. Nag-angat ng tingin si Liam, ang kanyang nga mata ay puno ng pagod at pagkatalo. Faye, siguro. Siguro tama siya. Siguro dapat na lang akong sumuko. Kung lalayo ako. Titigilan ka na niya. Titigilan na niya tayo. Mas magiging ligtas ka. Mas magiging ligtas ang bata. Umupo si Faye sa tapat niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang makamay nito ay mainit at matatak. Liam de Vera, makinig ka sa akin. Sabi ni Faye, ang boses ay puno ng awtoridad na ngayon lang niya narinig mula rito. Noong una kong nalaman ang tungkol sa batang ito, ang una kong naramdaman ay takot. Pagkatapos, noong iniwan ako ni Marco, naramdaman ko ang pagiging miserable. Noong nalaman ko ang totoo tungkol sayo, naramdaman ko ang galit. At noong narinig ko ang banta ni Marco, doon ko lang naramdaman ang tapang. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mamata. Ngayon ko lang naintindihan. Ang pamilya ay hindi yung mataong kasama mo lang kapag masaya. Pamilya ang mataong kasama mong lumalaban. Kaya huwag kang susuko. Dahil hindi ako susuko. Pamilya tayo. At lalaban tayo. Ang salita ni Faye ay parang isang dosis ng purong lakas. Tumango si Liam, isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanya. Tama si Faye. Hindi na ito tungkol sa coffee shop o sapra. Ito ay tungkol sa kanilang pamilya. Bigla. Napahawa si Faye sa kanyang tiyan at napangiwi sa sakit. Isang matinding kirot ang biglang gumuhit dito. Faye! Anong nangyayari? Naalalang tanong ni Liam, mabilis na tumayo. Hindi ko alam. Ang sakit, sabi ni Faye, ang pahingay na simulang bumilis. Napatingin siya sa sahi at nakita niya ang isang basa na kumakalat sa paligid ng kanyang mamapaa. Pumutok na ang kanyang panubigan. Oh, Diyos ko, sabi ni Liam. Ang penik ay nagsimulang gumapang sa kanya. Pero wala pa sa oras. 7.5 months pa lang. Hindi na yan mahalaga. Sigaw ni Faye. Napahawa ng mahigpit sa braso ni Liam habang isa na namang alon ng sakit ang dumating. Dalhin mo na ako sa ospital. Ngayon na. Ang maputing pada ng ospital ay tila lumiliit. Ang bawat tuno ang pegbip ng makina, ang ngatawak sa intercom, ang nakmamadaling yapak ng nurse ay dumadagdag sa kaba ni Liam. Si Faye ay nasa loob ng delivery room. Dahil premature ang sanggol, maraming komplikasyon. Lumabas ang isang doktor. Ang mukhay seryoso. Mr. De Vera. Ako po, Doc. Kamusta po sila? Your partner is stable. But the baby. Kailangan nating ilagay sa incubator. Medyo delikado ang lagay niya. We need to run some tests and provide intensive care. I need to be honest with you, Mr. De Vera. This will be costly. Tumango si Liam, kahit na ang puso niya ay parang dinudurog. Gawin niyo po ang lahat, Doc. Huwag ninyong alalahanin ang gastos. Nang makaalis ang doktor, napaupo si Liam sa isang upuan sa hallway. Inilabas niya ang kanyang wallet. Binuklat niya ito. Ilang libong piso. Ang bank account ng shop ay halos wala ng laman. Ang perang naitabi niya ay paubos na. Pakiramdam niya ay sasabo siya sa kawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa kanyang cellphone, nag-scroll sa kanyang mga contacts. Wala. Wala siyang malalapitan. Ang nga kaibigan niya ay hindi kayang mapahiram nga nito kalaking halaga. At pagkatapos, nakita niya ang isang pangalan. Isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang pangalan na nagpapaalala sa kanyang sakit ng pride at na nakaraan. Ang kanyang tiyo. Ang kapatid nga niyang ama. Isang mayamang negosyante na tinalikuran niya maraming taon na ang nakalipas dahil sa isang uwi sa pamilya. Ito na ang huli niyang baraha. Niluno niya ang kanyang pride. Para kay Faye. Para sa kanilang anak.
Nangingini ang kanyang madaliri habang pinipindot ang call button. Pagkatapos ng ilang ring, isang pamilya ngunit malayong boses ang sumagot. Hello? Huminga ng malalim si Liam. Tito. Simulan niya. Ang boses ay basag. Si Liam to. Kailangan ko po ngang tulong ninyo. Nakatayo si Faye sa may bintana ng kanilang maliit na apartment. Hawa ang isang mainit na tasa ng kape. Ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang gumagapang sa sahe. Nabibigay ng init at pag-asa. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang kapihan ni Liam, na ngayon ay hindi lang basta kapihan. Ito na ang sentro ng kanilang maliit na komunidad. Puno ito ng tao, ng tawanan, at ng buhay. 3 buwan na ang lumipas. 3 buwan mula sa gabing iyon sa ospital na halos sumira sa kanila. Ang tinawagan pala ni Liam ay si Don Ricardo de Ferra, isang tahimik ngunit maimpluwensang negosyante. Ang tiyuhin na tinalikuran niya dahil sa pride ay ang siya palang naging anghel na tagapagligtas nila. Hindi lang nito binayaran ang lahat ng gastusin sa ospital, kundi ginamit din nito ang kanyang makoneksyon para imbestigahan ang paninira kay Liam. Isang araw, sa isang high-profile na business conference, personal na hinarap ni Don Ricardo si Doña Esmeralda Gonzales. Walang sigawan, walang iskandalo. Isang tahimik na pausap lang sa isang sulok. Walang nakarinig kung ano ang kanilang pinausapan, ngunit ang resulta ay agaran at malinaw. Kinabukasan, lahat ng peking blog at negatibong artikulo tungkol sa kapihan ni Liam ay naglaho. Ang fiancé ni Marco ay biglang kinansela ang kanilang kasal, na nakdulot ng malaking eskandalo sa alta sosyedad. Ang kumpanya ng Gonzales ay biglang niyani ng isang internal investigation. Gumuho ang mundo ni Marco, hindi sa isang malakas na pagsabo, kundi sa isang tahimik at nakakamatay na pagguho. Ang kapangyarihan na kanilang ipinagmalaki ay wala pala kung ikukumpara sa tahimik na impluwensa ng isang tao may tunay na integridad. Napangiti si Faye habang inaalala ang mga iyon. Ang hustisya, minsan, ay hindi maingay. Ang pinakamahalaga, ang kanilang anak na si Kape, na ipinangalan nila sa butil na nag-uunay sa kanila, ay isang malusog at malakas na sanggol ngayon. Pagkatapos ang 2 buwan sa incubator, sa wakas ay naiuwi na nila ito. Narinig ni Faye ang pabukas ng pinto ng kwarto. Lumabas si Liam, gulo-gulo pa ang buhok, habang maingat na karga-karga ang kanilang maliit na anghel. Good morning. Nga mahal ko, bati ni Liam. Isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha na tila hindi na nawawala nitong nga nakaraang linggo. Lumapit siya kay Faye at hinalikan ito sa no, at pagkatapos ay ang kanilang anak sa malambot nitong pisngi. Gising na pala ang reyna ng bahay, nakangiting sabi ni Faye, hinahaplos ang maliliit na daliri ni Kape. Nagre-reklamo na. Naghahanap na yata ng umagahan mula sa nanay niya, biro ni Liam. Habang pinamamasdan ni Faye ang 2 pinakamahalagang tao sa buhay niya, isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Ito na ang kanyang buhay. Simple. Tahimik. Walang mamahaling relo o grandiosong mga panggakong forever. Ang meron lang ay ang totong pagmamahal na nakikita sa mga simpleng bagay. Sa patimplang ng kape sa umaga, sa papalitan sa paalaga sa sanggol sa gabi, sa mga ngiting na bibigay lakas kapag pagod na ang katawan. Ang coffee shop ni Liam ay mas lumago pa. Ang kwento ng kanilang paglaban na dahan-dahang kumalat sa komunidad ay nagdala ng mas maraming customer na hindi lang bumibili ng kape, kundi nagiwan din ng mensahe ng suporta. Ang dating lugar ng kasinungalingan at banta ay naging isang simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Si Liam at ang kanyang tiyo Ricardo ay dahan-dahan ding nakakayos. Ini-imagine mo ba kung ano na kaya ang nangyari kay Marco? Biglang tanong ni Liam, na parabang nabasa ang kanyang iniisip. Napatingin si Faye sa malayo. Ang pangalan ni Marco ay hindi na nadudulot ng sakit. Awa na lang ang nararamdaman niya. Hindi na. Hindi na siya mahalaga. Inabot ni Liam ang kanyang kamay. Alam mo kung ano ang mahalaga? Ano? Tanong ni Faye. Ito, sabi ni Liam, iginagabay ang tingin ni Faye sa kanilang makahawa na kamay, at pagkatapos ay sa kanilang anak na payapang natutulo sa kanyang mga braso. Ang pamilya natin, ang tahanan natin. Tumingin si Faye kay Liam, sa lalaking minsan niyang kinamuhian, sa lalaking najing sandalan niya, sa lalaking kasama niyang lumaban. Sa lalaking amangang kanyang anak, sa lalaking kanyang minamahal na ngayon. Mahal kita. Liam. Sabi niya. Ang masalita ay dumadaloy ng natural at totu. Ngumiti si Liam. Mas mahal kita, Faye. Noon pa man.
Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at hinalikan si Fai. Isang halik na hindi na naktaka. Isang halik na puno ng pasasalamat, pagtanggap, at pangako ng isang totoong simula. Habang makayakap sila, napapikit si Fai. At sa katahimikan ng kanilang munting tahanan, isang huling pag-isip ang nabuo sa kanyang isipan, isang katotohanang natutunan niya sa pinakamasakit ngunit pinakamagandang paraan. Hindi pala sa magarbong simula na susukat ang paibig, kundi sa kung sino ang nananatili sa tabi mo hanggang sa wakas. At dito, sa piling nila. Dito ako tunay na umuwi. At dito nagtatapos ang makulay na kwentong ng pag-ibig, pagsubok, at pagbangon ni Faye, Liam. At ng kanilang munting anghel na si Kape. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ang bawat tagpo, tila naging kasama ko na rin sila. Naramdaman ko ang kanilang takot, ang kanilang sakit, at higit sa lahat, ang kanilang paasang muling makabangon at magmahal. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto o madali. Ito ay isang desisyon na manatili, na manindigan, at na yakapin ang responsibilidad kahit gaano pa ito kahirap. Ito rin ay isang kwento ng pagpapatawad hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Dahil lahat tayo ay may karapatan sa isang ikalawang pagkakataon, isang bagong simula. Nais kong marinig ang inyong mga salobin. Anong aral ang pinakapumata sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ang hindi ninyo malilimutan? Ibahagi ninyo naman sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento at mensahe ang nagsisilbing inspirasyon at lakas sa isang manunulat na tulad ko. Hanggang sa ating susunod na kwento.